Sa pagkakataong ito, alamin natin kung meron nga bang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bakit patuloy na malakas ang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat? Alamin natin ang pinakahuling ulat panahon mula kay April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April? Yes, Kirby, walang patid nga po ang mga pag-ulan natin ngayong araw. At although hindi po ito ganun kalakasan katulad nung kagabi, ay tuloy-tuloy pa rin po ito. At hanggang sa ngayon nga po ay nakataas pa rin ang rainfall warning sa Metro Manila. At bukod pa dyan ay meron po tayong namataan na bagong shallow low pressure area. Para sa mga detalye, kasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon, Sir Jory. Magandang hapon. Unahin na po natin, sir, itong mga pag-ulan. Linawin po natin para sa ating mga manonood kung ano ba talaga yung rason nitong mga pag-ulan natin nung naranasan natin this weekend at hanggang ngayon. Kaya wala namang ibang source na pinanggagalingan ng pag-ulan, kumbaga, kundi yung tinatawag natin southwest monsoon o habagat. At sa ngayon nga, medyo malakas pa rin ang habagat dahil hinahatak siya nitong isang severe tropical storm na nasa may Taiwan, Japan area. At ito'y magtatagal pa hanggang sa 2 araw. Okay, so probably hanggang Thursday po ay maulan pa rin tayo? Yes, ito nga, dapat inaasahan na rin natin yung pagbuti ng panahon sa mga susunod na araw dahil inaasahan din na itong severe tropical storm na si Haiku ay tatama na sa China at magdi-dissipate na, pero nakakita nga tayo ng bagong low pressure area at binabantayan natin, at kung ito lalakas muli at magiging isang bagyo, panggagalingan na naman to ng pag-ulan due to southwest monsoon. Okay, sir, nabanggit ko po kanina na nakataas po yung rainfall warning natin, no? Bumaba na po ba ito? Actually, binaba na ito sa yellow warning, although ang sakop nito buong Metro Manila. So, meron po ba yung chance na tumaas ulit mamaya? Mamaya kasi may mga nakikita kaming malalakas naman na pag-ulan dito sa Metro Manila, mga hating gabi hanggang madaling araw. So, maybe itataas to pagka dumating na nga yung mga pag-ulan na yun. Okay, sir, ano naman po yung magiging lagay ng panahon natin sa buong bansa ngayong araw? Patuloy ang mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon, particularly dito sa Pangasinan, pababa dito sa may Mindoro, hanggang dito po sa Panay Island. So, itong mga lugar na to, yung mga provinces na nandito sa western section ng Luzon at Visayas ay makakaranas po ng mga pag-ulan pa dahil sa habagat. Samantalang the rest ng Luzon, tsaka Visayas at Mindanao ay makakaasa ng magandang panahon. Okay, sir, nakataas pa rin po yung gale warning natin? Yes, so sa buong karagatan sa buong Luzon, kumbaga yung sumasakop sa buong Luzon, nakataas po ang gale warning na dyan po sa mga lugar na yan. Kaya po patuloy ang aming paalala sa mga fishermen na wag na po pumalaot sa mga lugar na to. Okay, sir, nabanggit niyo po kanina na meron tayong SLPA. Saan po ba dyan yung SLPA? At gano'n po kalaki yung chance nito na maging bagyo? Okay, ito pong SLPA, bunga na naman ng mga naiiwang cloudiness o remnants ng mga bagyo. And ito nga nakita namin kanina na siya ay isa ng shallow low pressure area. Although sa ngayon hindi namin siya bibigyan ng mataas na percentage na mabuo na isang bagyo, pero nahandun pa rin ang possibility na lumakas siya at maging isang bagyo. Okay, sir, last na lang po, no, paalala natin sa mga kababayan, lalo na yung maapektuhan ng posibleng flash floods and landslides. Yun, patuloy po ang aming paalala sa ating mga kababayan. Pag nag-release na po ng mga warning signal, rainfall warning signal ang ating Pag-asa, ay pinapayuhan po namin na sumunod na po. At doon po sa mga kababayan natin na nahando na po sa mga lugar na hindi pa naman masyado apektado, manatili pong mag-antabay sa lahat ng bulletin na ilalabas ng Pag-asa o sa lahat ng mga advisories na ilalabas ng Pag-asa. April? Okay, maraming salamat. April? Ayan po si Pag-asa weather forecaster Jory Yes, April. At yan na po ang pinaka-latest na balita natin April? sa ating panahon ngayong araw. Para April? sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Yes, Kirby? Yes, April, pwede bang magtanong kay sa Pag-asa weather forecaster Jory Lois? Yes, ano yun? Tanungin lang natin, no, kasi tuloy-tuloy yung nararanasang pag-ulan ngayon sa Metro Manila. So, ano na yung binabalak ngayon nila? Patuloy ba silang maglalabas ng mga warning signals katulad nung, syempre, tulad kagabi na medyo malakas yung naranasang pag-ulan, lalong-lalo na sa Maynila, at
halos nagbaha yung buong lungsod ng Quezon City. So ano na yung balak ngayon ng Pag-asa rito? Okay, sir. Tanong po ni Kirby kung dito nga po yung sa mga naranasan nating malakas na buhos ng ulan dito sa Metro Manila, no? At patuloy pa rin po ba daw ang pagbibigay natin ng mga warning signal sa ating mga kababayan? Opo. Sa ngayon nga binaba ang warning signal from green to yellow kasi nga nakita natin na medyo umuunti-unti na yung mga pag-ulan na nararanasan ngayon ng Metro Manila. Pero ito naman po ay itataas muli sa green or sa red just in case na nagkaroon po ng mga malalakas na pag-ulan o maaaring mga dumating na malalakas na pag-ulan maybe mamayang gabi or madaling araw. April? Yes. Di ba meron din nga namataan na SLPA o Shallow Low Pressure Area dyan sa may sa may Pacific Ocean ba yan? Pakitanong naman kay Sir Jory kung ano yung magiging epekto nito sa bansa o kailan ito inaasahang papasok sa ating bansa? Yung nasa labas ng Pacific Ocean? Dito sa may Kasi yung monitor po natin, no, yung SLPA ay ito po. At sir, gusto po nilang malaman kung ulitin po natin kung ano po ba yung magiging possible development nitong shallow low pressure area na ito. Okay, so ngayon medyo hindi pa natin bibigyan ng malaking chance na mabuo itong SLPA na to kasi medyo hindi maganda pa yung kondisyon, no? Pero pwede naman po mabago yung kondisyon natin na to maybe tomorrow or sa susunod na araw. Kaya po patuloy namin i-monitor to baka kasi sakaling magkaroon o maging isang bagyo to sa mga susunod na araw. Okay, ayun Kirby. Alright, maraming salamat April Inerio at Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois.